Leader, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng white-haired premium grade divine god kay Dustin. Bawat banal na Diyos na nagpasyang sumama kay Dustin ay determinado at nasasabik. Ngayon, nagkaroon sila ng bagong pagkakaunawa sa lakas ni Dustin. Kaya naman puno sila ng pag-asa para sa pag-unlad ng alyansa. Haha, humanda kayo. Gagawa tayo ng gulo sa Sea of Chaos. Deklare ni Dustin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Sa kanyang kasalukuyang lakas, walang dahilan para matakot siya sa sinumang tunay na premium grade na banal na Diyos. Siya ay sapat na malakas upang harapin ang mga ito anumang oras. Kahit na siya ay talagang napunta sa talunan. Kasama ang lahat ng kanyang mga kakayahan at kayamanan. Lalo na ang reincarnation token. Palagi siyang makakaalis ng hindi nasasaktan. Ang mga hindi pa rin niya kayang labanan ng direkta ay ang mga namamahala na Diyos, hindi sa ganoong kadali niyang makikilala ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, walang maraming namamahala na Diyos sa dagat ng Chaos. Higit pa rito, hindi sila lilito sa pangkalahatan kung hindi nila kailangan. Sa pinakamahabang panahon, palaging maliit o walang pagkakataon na ang mga nilalang sa dagat ng Chaos ay makatagpo ng isang namamahala na Diyos. Dahil dito, nagpasya si Dustin na pamunuan ang alyansa upang labanan ang lahat ng paraan at magdulot ng kaguluhan. Seryoso ba siya? Lahat ng Divine Gods ay natigilan nang marinig nila ang tungkol sa plano ni Dustin. Leader, totoo po na maraming miyembro ang ating alyansa. Gayunpaman, lahat tayo ay ordinaryong banal na Diyos. Nakalulungkot na wala tayong mga tunay na banal na Diyos sa atin. Sa palagay ko ay hindi sapat ang lakas ng ating mga tao para labanan ang mga napakalakas na puwersa at mga ipinagbabawal na lupain doon. Hindi napigilan ng Ice Queen na hawakan pa rin ang kanyang mga kamay na hindi tumatayo habang kausap si Dustin. Noong nakaraan, ang alyansa ay nagpapadala ng kanilang mga especially iya upang maghanap ng mga target sa lahat ng dako. Hindi sila gumawa ng aksyon hanggat hindi nila natitiyak na ganap silang handa sa pag-atake. Palagi silang nag-iingat sa bawat galaw nila at nanatiling mababang profile. Nanalo sila sa pamamagitan ng discarding ito. Ngunit bigla silang hinimok ni Dustin na baguhin ang kanilang kilos. Ang pag-uudyok ng gulo ay tiyak na mapanganib. Siyempre, ang mga banal na Diyos sa alyansa ay mag-aalangan na pumunta. Naisip nila, kung isasaalang-alang na marami sila, hindi nito mababago ang katotohanang makakaharap nila ang maraming nilalang mula sa malalakas na puwersa. Oo naman, mayroong hindi bababa sa 20,000 banal na Diyos sa alyansa. Ngunit lahat sila ay mga ordinaryong banal na Diyos. Ang kanilang lakas ay walang kabuluhan kumpara sa mga tunay na banal na Diyos ng Beast City, ang Demon City, at ang mga ipinagbabawal na lupain. Kung sasabihin ang katotohanan, lahat ng libo-libo sa kanila na pinagsama ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon laban sa ilang tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Ang pakikipaglaban sa kanila ay nangangahulugan ng pagsusugal sa isang walang ingat na paghagis ng dice. Ito ay hindi may kakaila na isang mahabang pagbaril. Haha, huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang sinabi ko. Walang dahilan para matakot ka sa mga tunay na Divine God na iyon. May sarili kaming tunay na mga banal na Diyos. Paniniguro ni Dustin na may kaakit-akit na ngiti. Ano nga ulit? Tama ba ang narinig ko? Mayroon din tayong tunay na mga banal na Diyos. Nang marinig ang paghahayag ni Dustin, ang puting buhok na premium grade Divine God, ang Ice Queen, at ang iba pang mga Divine God ay natahimik lahat. Nagkatinginan silang lahat na nakakunot ang noo. Tila sinusubukang kumpirmahin kung nagbibiro si Dustin. Gayunpaman, alam nila kung gaano katangi si Dustin. Hindi siya yung tipong nagyayabang sa isang bagay na hindi niya kayang gawin. Habang nakatingin silang lahat kay Dustin na may mga mata na nabighani, tumawa si Dustin. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, nagpadala siya ng higit sa 200 alipin mula sa kanyang kontinente. Nang makalabas ang bawat isa sa kanila, tumayo silang lahat sa likuran niya. Guru, ang mga alipin ay yumukod lahat kay Dustin ng may lubos na paggalang.
Bahagyang tumango si Dustin bilang tugon. Sa isang segundo, napuno ng patay na katahimikan ang hangin. Napatigil ang lahat sa kanilang paghakbang nang makita nila ang eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata. Nanlalaki ang mga mata at nalaglag ang panga. Lahat sila ay nakatingin kay Dustin at sa mga aliping nasa likuran niya. Alam nilang may mga alipin siya noon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang nakita nila ay isang bagay na kakaiba. Kahit na inaasahan na nilang mangyayari ito, hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Paano? Pinag-uusapan ba sila ni Leader Dustin? Sino ang mga tunay na banal na Diyos na ito pa rin? Paano magkakaroon ng higit sa 200 tunay na banal na Diyos dito ng biglaan? Walang sino man sa kanila ang makapagsalita. Napuno sila ng gulat at takot. Ang higit na nagpagulo sa kanila ay kung gaano sila kabait. Tinawag lang ba ng mga tunay na Divine God na iyon si Leader Dustin na kanilang master? Dahan-dahan, ang lahat ay nagsimulang lumapit at nanambalik ang kanilang katinoan. Nakita nilang hindi kapani-paniwala na nasupil sila ni Dustin. Isa-isang tinanggap ng alyansa ang katotohanan sa harap nila. Kung tutuusin, mas malakas si Dustin kaysa sa kanila. Ito ay walang kulang sa kanyang tunay na lakas. Ngayon, hindi mo kailangang mag-alala. Tulad ng sinabi ko, mayroon din tayong mga tunay na banal na Diyos sa ating panig. Marami sa kanila ang tutulong sa atin na maisakatuparan ang ating plano. They're at my disposal. Nakangiting sabi ni Dustin. Leader, ang galing mo talaga. Huminga ng malalim ang Ice Queen at sinabing may mapait na ngiti. Sa kabila ng pag-alam na siya ang tipong magpo-pull off ng ganito. Nabigla pa rin siya. Kung gayon, lumaban tayo sa dagat ng chaos. Patayin ang sinumang hamarang sa ating daan. Sigaw ni Dustin habang winawagayway ang kamay. Oo, Leader Dustin. Mahigit 20,000 Diyos ang nagmarcha pasulong at umuungal. Ito ay napakalakas na ang umaalingaw-ngaw na soundwave ay yumanig sa kawalan. Samantala, nagpadala ng mensahe si Dustin kay Flora at nakipag-usap sa kanya. Gusto niyang humingi ng tulong sa kanya dahil halos ginagamit nila ang Infinite City bilang kanilang mobile headquarters. At si Flora ang aktwal na may-ari ng kamangha-manghang lungsod na ito. Siyempre, tumalikod si Flora at binigyan siya ng pahintulot na gawin ang anumang gusto niya. Sa parehong paraan, kung gusto ni Dustin na pumunta sa isang lugar, madali niyang hahayaan ang Infinite City na lumipad kasama niya kung hihilingin niya ito. Nang matapos silang mag-usap, agad niyang hinimok ang Infinite City na lumipat. Naging isang sinag ng liwanag habang patungo ito sa kawalan. Pagkatapos ng isang araw na paglalakbay, isang komunidad ng universo ang lumitaw sa harap nila. Isang tunay na banal na Diyos ang sumulong upang suriin ito. Guro, tila ang pamayanan ng universo na nasa harapan natin kamakailan ay inookupahan ng mga tao sa underworld. Ginawa nila itong tanggulan. At nakita ko ang 4 na tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos na nagbabantay dito. Hindi nagtagal ay bumalik ang tunay na banal na Diyos at mabilis na nag-ulat pabalik kay Dustin. Ay, sige. Hindi ko na kailangan na ako mismo ang pumunta doon. Maaari kang magpatuloy at harapin sila. Kaya mo tandaan. Huwag patayin ang mga banal na Diyos. Ibalik mo sila. Kailangan natin sila. Utos ni Dustin habang winawagayway ang kanyang kamay. Naiinip na siya dahil wala siyang balak na sayangin ang kanyang oras sa pakikitungo sa ilang katamtamang antas na mga banal na Diyos. Oo, Master. Ang tunay na banal na Diyos na alipin ni Dustin ay tumugon kaagad. Hindi nagtagal. Humigit kumulang 70 tunay na banal na Diyos ang umalis sa Infinite City kasama ang hukbo ng alyansa. Sinisingil nilang lahat ang komunidad ng universo sa harap nila. Ilang sandali pa, isang mahinang tunog ng matinding labanan ang umugang mula sa unahan. Makalipas ang kalahating araw, bumalik ang mga banal na Diyos. Dinala nila ang pulutong ng mga bilanggo pagdating nila. Kabilang sa kanila ang mga tunay na Divine God 4 sa medium grade at 1 dosina sa preliminary grade at isang buong grupo ng mga ordinaryong Divine God. Lahat ay mula sa underworld.
Ang bawat isa sa kanilang mga bihag ay binugbog ng itim at asul nang iharap sila kay Dustin. Nang malaman nila kung gaano karaming mga tunay na banal na Diyos ang nagbabantay sa komunidad ng universo. Naisip nila na mayroong isang bagay na napakahalaga sa lugar na ito. Sabay-sabay, ginamit ni Dustin ang puppet strings para gawing alipin silang lahat. Hindi nagtagal. Nakabalik din ang white-haired premium grade Divine God at nagdala ng daan-daang ordinaryong Divine God kasama niya. Sila ay mga katutubo ng pamayanang ito sa universo. Nang makita nila si Dustin, hiniling nilang sumali sa alyansa dahil sa wakas ay nakalaya na sila sa mga tanikala ng underworld. Marahan siyang tumango bilang pagsang-ayon. Totoo, ang ilang daang ordinaryong Divine God ay hindi malaking bagay para sa alyansa. Malugod niyang tinanggap ang mga ito dahil gusto lang niyang higit na maitatag ang kanyang ganap na awtoridad sa alyansa. Nang matapos nilang walisin ang buong komunidad ng universo para sa anumang bagay na mahalaga. Pinangunahan ni Dustin ang alyansa na magyabang pasulong sa Sea of Chaos. Sa kanilang paglakad, sa tuwing sila ay dumaan sa mga pamayanan ng universo na may mga sekta o lahi na lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng mga super forces. Sila ay winasak at pinatay ni Dustin ng walang awa. Pinatay nila ang lahat ng ordinaryong miyembro ng super forces. Habang ang bawat banal na Diyos na natagpuan nila ay kinuha bilang alipin. Si Dustin, sa tulong ng higit sa 200 tunay na banal na Diyos at humigit kumulang 30,000 ordinaryong banal na Diyos, ay natagpo ang talunin ang lahat ng 5 super puwersa ng isang pirasong cake. Lamang, bilang resulta, ang alyansa ay nanalo pagkatapos ng tagumpay. Sila ay mabilis na lumawak at nakakuha pa ng mas maraming banal na mga alipin ng Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, ang alyansa ay nagkaroon ng halos 40,000 ordinaryong banal na Diyos. Si Dustin ay may higit sa 300 tunay na banal na mga Diyos na sumasagot sa kanya. Dahil dito, bihira siyang magpakita sa mga laban. Hindi niya kailangang mag-aksaya ng sarili niyang oras ng lahat ng tao sa alyansa ay may kakayahang lumaban sa ngalan niya. Tuwing may oras siya, papasok si Dustin sa secret chamber para ma-absorb niya ang essence sa mga kristal na nakuha niya. Bago umalis sa Land of Outlaw, nagkaroon siya ng kasiyahan na makilala ang isang lumang magulong puno ng mundo. Ang matandang puno ay nagbigay sa kanya ng isang batch ng berdeng kristal bilang regalo. Ang mga kristal na iyon, tila, ay ang diwa ng batas ng kahoy. Ayon sa matandang puno, ang pagpino at pagsipsip ng mga berdeng kristal ay malaking tulong sa pag-unawa sa batas ng kahoy. Sa kasalukuyan, mayroon ng karunungan si Dustin sa 3 kumpletong orihinal na magulong batas ang mga batas ng yelo, lupa, at ilusyon, kung may pagkakataon para sa kanya na maunawaan ang batas ng kahoy. Tiyak na hindi ito palalampasan ni Dustin. Ngayon na ang natitirang bahagi ng alyansa ay kontrolado na ang lahat. Nagkaroon ng panahon si Dustin na magpatuloy sa paglinang ng batas ng kahoy. Habang ninanamnam niya ang katahimikan, nagkakagulo ang Sea of Chaos. Napakaraming miyembro ng Super Force ang napatay ng alyansa sa ilalim ng pamumuno ni Dustin at nawasak pa ang kanilang mga kuta. Sila ay dumanas ng malaking pagkalugi sa mga kamay ng alyansa. Kasama na ang haba ng kanilang mga teritoryo. Ito ay isang katotohanan na napakahirap para sa kanila na tanggapin. Pagkatapos ng lahat, sila ay lubos na pinahahalagahan sa dagat ng Chaos. Nang kumalat ang balita, napatulala ang buong Sea of Chaos. Alam ng lahat na ang 5 super forces ay ang pinaka-nakakatakot na mga pinuno na naghati sa Sea of Chaos. Gayunpaman, ang katotohanang iyon ay malapit ng magbago. Isang grupo na halos hindi nila narinig ang lumitaw ng wala sa oras at dumiretso laban sa lahat ng mga sobrang puwersang iyon. Bakit sila darating para sa mga pinaka-nakakatakot na karera? Sino sila? Baliw ba sila? Paano sila nagdulot sa kanila ng hindi masusukat na pagkalugi? Walang sino man sa Sea of Chaos ang umasa ng ganoong twist. Natural. Lahat ng 5 super forces ay sobrang galit. Paminsan-minsan, umalingaw-ngaw ang galit na galit mula sa punong tanggapan ng super forces. Hindi nagtagal, kumilos ang 5 makapangyarihang puwersa.
Nagpadala sila ng mga squad ng mga tunay na Divine God. Bawat isa ay pinamumunuan ng isang tunay na premium grade na Divine God. Upang subaybayan si Dustin at ang kanyang hukbo sa Sea of Chaos. Nagkasundo ang mga pinuno ng nasabing 5 puwersa na kanilang lipulin ang hukbong alyansa na pinamumunuan ng kanilang pinakakinasusuklaman na kaaway. Dahil hindi nag-abala si Dustin na itago ang kanilang mga track sa Sea of Chaos kasama ang kanyang makapangyarihang hukbo. Agad na nalaman ng kanyang kaaway ang kanyang eksaktong lokasyon. Habang nagkakalat ang mga squad para hanapin sila, nakaupo si Dustin na nakakross ang paa at nakalubog sa cultivation sa isang lihim na silid ng Infinite City. May ilang berdeng kristal na nakasabit sa kanyang harapan. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng diwa ng batas ng kahoy. Hindi lang iyon. Ang esensya ng mga kristal na nakapaloob sa kanila ay ang pinakadalisay doon. Hindi nagtagal ay nalaman ni Dustin na nakakalamon at sumisipsip lamang siya ng ilang kristal sa isang pagkakataon. Pagkatapos magbid ng kanyang oras at sumipsip ng mga kristal isa-isa, naliwanagan siya sa batas ng kahoy. Gayunpaman, malayo pa ang dapat niyang lockeran bago niya mamaster ang orihinal na magulong batas ng kahoy. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroon siyang isang kalabisan ng mga kristal mula sa lumang magulong puno ng mundo. Sa makatuwid, hindi niya kailangang mag-alala na maubusan ito pansamantala. Nang lalamunan na sana niya ang isa pang kristal. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang soul sea. Leader, may problema tayo, sabi ng white-haired premium grade Divine God. Mukhang nag-aalala siya. Ano ito? Agad na itinigil ni Dustin ang kanyang pagsasanay. Lumabas ng silid, at nagmamadaling pumasok sa bulwagan. Nakatipon na doon ang matataas na miyembro ng alyansa. Naghihintay sa kanya. Pinuno. Ang 5 pangunahing puwersa ay nagpadala ng mga tao upang hanapin tayo. Ayon sa aming mga mapagkukunan, nagsama-sama sila upang alisin kami. Balisang nag-ulat ang may puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Well, nakikita ko. Sagot ni Dustin. Ang mga pinuno ng 5 puwersa ay nagsaanib kamay. Ito ay talagang isang masamang balita. Mayroon silang tunay na premium grade na mga banal na Diyos sa kanilang hanay. Higit pa rito, mayroon silang mga namamahala na Diyos. Ang tunay na premium grade na mga banal na Diyos ay hindi magiging panganib sa akin. Pero sa tingin ko hindi ko matatalo ang isang namamahala na Diyos. Kung nagpadala sila ng namamahala sa atin, malalagay tayo sa matinding problema. Naisip ni Dustin sa sarili. Kung ganoon, kailangan nating panatilihing mababa ang profile sa mga susunod na araw. Kailangan nating ihinto ang anumang mga nagpapatuloy na misyon. Utos ni Dustin sa kanyang mga tauhan pagkatapos ng maraming pag-iisip. Got it? I think we should stay low too. The white-haired premium grade Divine God said with much relief. Siya ay nag-aalala na si Dustin ay maaaring magpasya na makipaglaban sa 5 malalakas na puwersa. Huli na para magtago ngayon. Napapalibutan na tayo. Out of the blue. Umalangaw-ngaw ang boses ni Flora sa soul sea ng Dustin. Ano? Nagulat si Dustin sa balita. Nang walang karagdagang abiso. Agad niyang inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang kanyang paligid. Sa loob ng ilang segundo, nalaman niyang may malaking bilang ng mga tao na nagtatago sa kadiliman na bilyon-bilyong milya ang layo mula sa kanila. Napapalibutan na nila ang Infinite City mula sa malayo. Miss Flora, hindi ako makapaniwala na mahahanap nila ang Infinite City kapag ito ay nakabalabal. Hindi makapaniwala si Dustin. Hindi ito sorpresa sa akin. Ang 5 makapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos ay nakabuo ng napakaraming paraan upang manghuli ng mga tao sa kanilang mayamang kasaysayan. Higit pa rito, ikaw at ang iyong hukbo ay naging pabaya at hindi itinago ang iyong kinaroroonan. Kaya, naging madali para sa kanila na hanapin ka. Sabi ni Flora. Tama ka. Tumango si Dustin. Buti na lang. Walang namamahala na Diyos sa kanila. 12 ng tunay na premium grade Divine Gods lang ang ipinadala dito. Makakatakas pa ako, sabi ni Dustin. Kumusta naman ang Infinite City? Maaari bang pumasok sa Infinite City ang tunay na premium grade na mga Divine God?
Paano kung ilagay ko ang Infinite City sa aking Special Magic Treasure? Sa ganoong paraan, hindi nila ito ma-take. Ang paghaharap sa mga makapangyarihang banal na Diyos ang huling bagay na gusto ni Dustin. Nag-aalala siya na baka masira nila ang Infinite City. Huwag kang mag-alala, kung hindi ka natatakot sa premium grade na tunay na banal na Diyos. Bakit ang Infinite City? Ang lungsod ay mas matatag kaysa sa iyong naisip. Tanging ang kapangyarihan ng isang namamahala na Diyos ang makapagpapaluhod nito. Sagot ni Flora. Nakaramdam siya ng mainit na pakiramdam sa loob niya nang makita niya kung gaano ang pag-aalala ni Dustin sa Infinite City. Mabuti yan. Gamaan ang pakiramdam ni Dustin. Kung ayaw mong makipag-away. Kaya kung kontrolin ang lungsod at pilitin akong makalabas. Alok ni Flora. Hindi. Makikipagkita muna ako sa kanila. Sabi ni Dustin na may determinadong mukha. Tiwala siya sa pag-unlad na nagawa na niya. Nakuha niya ang matigas na katawan. Orihinal na kakanyahan ng enerhiya, talento, at mga lihim na kasanayan ng Heaven Metal Race. Higit pa rito, nakabisado na niya ang 4 na orihinal na magulong batas. Ang batas ng nyebe, ang batas ng lupa, ang batas ng ilusyon at ang batas ng metal. Nangangati si Dustin na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Nakita ko, bahala ka, walang pakialam na sagot ni Flora. Bagamat kinubkob ang Infinite City. Hindi siya nag-alala kahit kaunti. Salamat, sabi ni Dustin. Talagang pinahahalagahan niya ang lahat ng ginawa ni Flora para sa kanya. Laking pasasalamat niya na pinagtagpo sila ng tadhana. Pero hindi niya pa rin maintindihan kung bakit napakabait ni Flora sa kanya. Mula ngayon, walang umalis sa hangganan ng lungsod. Utos ni Dustin. Hindi niya sinabi sa mga banal na Diyos ng alyansa na napapalibutan na sila. Kahit alam nila, wala silang magagawa. Opo, Ginoo. Ang lahat ng mga banal na Diyos ng alyansa ay sumagot ng sabay-sabay. Pagkatapos, naglakad si Dustin patungo sa tarangkahan ng Infinite City kasama ang higit sa 300 tunay na mga alipin ng Diyos. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam. At nakita ang mga grupo ng mga tao na nagtatago sa gitna ng dilim. Nahanap na ng kanyang kaaway ang Infinite City sa kanilang espiritual na kahulugan. Ang Infinite City na nakatago ay hindi dapat makita. Gayunpaman, nasubaybayan ito ng mga master ng 5 napakalakas sa anumang paraan sa pamamagitan ng ilang napakatalino na lihim na kasanayan. Maging si Dustin ay hindi rin maiwasang mapahanga sa kanilang mga pakulo. Hindi nagtagal. Lumabas si Dustin at ang kanyang mga tauhan sa labas ng lungsod at tumayo sa harap ng mga tarangkahan nito. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Maingat na pinagmamasdan ang paligid. Hindi na kailangang magtago. Alam kong nandito ka. Lumabas ka, sabi ni Dustin na sumigaw sa dilim. Sa suporta ng kanyang enerhiya. Ang kanyang boses ay umabot sa malayo sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang makapangyarihang espiritual na pandama ay umabot kay Dustin. Pagkatapos, ang mga tunay na banal na Diyos ay lumabas mula sa kawalan ng isa-isa. Mayroong 5 grupo sa kabuuan. Ang bawat pangkat ay ginawa ng mga tunay na Diyos na Diyos. Ang mga pinuno ng grupo ay pawang mga tunay na premium grade na banal na Diyos. Binilang sila ni Dustin at nalaman na may kabuoang 20 tunay na premium grade na mga banal na Diyos. Bilang karagdagan sa kanila, mayroong higit sa 600 tunay na preliminary grade na mga banal na Diyos at tunay na medium grade na mga banal na Diyos. Ang kabuoang lakas ng kanyang kalaban ay walang kapantay. Maaari nilang sirain ang karamihan sa mga komunidad sa universo, lahi at sekta sa Sea of Chaos nang hindi pinagpapawisan. Ang mga pinuno ng 5 makapangyarihang puwersa ay lumabas ng todo upang maalis si Dustin minsan at para sa lahat. Ang tunay na banal na mga Diyos ay direktang nakatingin kay Dustin. Mula sa kanyang kinatatayuan at sa kanyang kinatatayuan, masasabi agad nilang si Dustin ang namumuno. Mahigit sa 300 tunay na banal na Diyos ang nakatayong magalang sa likuran niya. Siya ba yun? Isang human brat. Isa lang siyang ordinaryong preliminary grade na Divine God. Paano ito posible? Baka sa mukha nila ang hindi maipaliwanag na pagkagulat. To be honest, medyo nainsulto sila.
Kung tutuusin, may inaasahan silang mas malakas kaysa sa kanya. Binago ni Destiny ang kanyang hitsura at aura na may maskara sa kanyang mukha. Kaya naman, walang sino man sa kanila ang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Hindi napigilan ng mga tunay na Divine God mula sa 5 makapangyarihang puwersa ang kanilang pagkamangha. How? Ano ang nangyayari? Hindi ka ba miyembro ng Novel Court? Bakit ka kakampi ng brat na ito? Pinagtaksilan mo ba kami? Isang tunay na premium grade Divine God mula sa Novel Court ang sumaway sa isa sa mga alipin ni Destiny. Ang aliping ito ay isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Dati, miyembro siya ng Novel Court at kinuha bilang alipin ni Destiny sa Land of Outlaw. Nakilala siya ngayon ng isa sa mga master mula sa Novel Court. How dare you? Ikaw na matandang bastard. Ang lakas ng loob mong makipag-usap sa aking amo sa isang bastos na paraan. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Ikaw na kawawa. Dumura ang alipin. Agad siyang nagalit, at pinagbintangang itinuro ang lalaki mula sa Novel Court. Ano? Master? Tinawag mo lang bang master ang taong brat na ito? Siya ay walang iba kundi isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Tiyak, mahina siyang parang langgam. Siguradong nawawala ang mga marbles mo. Nakakabaliw na tinatawag mo siyang pinuno. Natigilan ng lalaki mula sa Novel Court. Tila, napansin din ng ibang mga master mula sa iba't ibang puwersa ang nawawalang mga kasamahan. Oh my God! Bakit ka nandito? I thought you died in the Land of Outlaw. How are you still alive? Higit sa lahat, bakit ka kakampi niya? Maraming beses ka nang binanggit ng iyong amo. Miss na miss ka na niya. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Tinawag ng isang master mula sa Divine Corpse Palace ang isa sa kanyang mga kasama. Hoy! Nandito ka rin pala. Anong ginagawa mo? Halika dito. Huwag mong kalimutan na miyembro ka ng lahi ng demonyo. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Ang mga alipin ni Destiny ay kinikilala ng kani-kanilang lahi. Karamihan sa batalyon ni Destiny ay nagmula sa 5 malalakas na puwersa. Hoy! Tumigil ka na sa katarantiduhan at tugunan mo ang aking Panginoon ng matino. Tigilan mo na ang pagmamaliit sa amo ko. Mga bastos, maaari kanyang patayin sa ilang segundo. Haha, lahat kayo ay tumitingin sa sarili ninyong mga higaan. Guro, sa sandaling magbigay ka ng utos, agad kong papatayin ang lahat ng hindi sibil na nilalang na ito. Nabigo ang mga alipin ni Destiny na makilala ang kanilang mga kasama mula sa kanilang mga dating puwersa. Sa halip, nanatili silang tapat sa kanilang bagong master. Mayroon silang ganitong instinct na agad na patayin ang lahat ng tumawid sa kanilang amo. Master, lahat kayo kakaiba. Tama. Nahihirapan akong paniwalaan na ang lahat ng tunay na Divine God na ito ay tatawagan kaagad ang sketchy na taong ito na kanilang master. Isa lang siyang preliminary grade na Divine God. For fuck's sake, may kakaibang nangyayari. Sa wakas, natuklasan ng mga tunay na Divine God ng 5 super force na tila may mali sa mga alipin ni Destiny. Ikaw, human brat, magsalita ka. Anong ginawa mo? Gumamit ka ba ng dirty tricks para kontrolin ang mga tunay na Divine God na ito? Isang tunay na premium grade na Diyos ng lahi ng hayop ang sumulong at humingi ng mga sagot mula kay Dustin. Pagkatapos, lumundag ang isang nagbabantang presyon ng enerhiya. Parang malakas na alon ang pagtakbo nito patungo kay Dustin. How dare you? Don't you dare laying a finger on our master. Pumunta ka sa impyerno. Bago pa makapagsalita si Dustin, higit sa 300 tunay na premium grade na mga Diyos ang sumuporta sa kanya. Ang kanyang mga lingkod ay labis na galit na galit. Sa kanilang mga mata, may pinakamataas na posisyon ang kanilang amo. Paano nila pahihintulutan ang sino man na kumilos ng bastos sa kanilang Panginoon? Tama na. Bakit mo tinatrato itong mababang preliminary grade na banal na Diyos bilang iyong Panginoon? Wala ka bang respeto sa sarili mo? Gising na. Galit na bulalas ng tunay na premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Haha, lahat kayo ay katawa-tawa. Pinaglilingkuran namin siya dahil naniniwala kami na siya ang pinakamataas. Kaya, kung ako sa iyo,
Titigil na ako sa pag-arte bago kanya patayin. Isa ka sa kausap, ni hindi ka namin kilala. Kumpara sa amo namin, basura ka lang, ni hindi ka karapat dapat na maglingkod sa aming Panginoon. Tama, ang aming Panginoon ay lubhang makapangyarihan. Mas malakas siya sa'yo. Nagsimula na namang magmura ang mga alipin ni Dustin. Sa puntong ito, sa wakas ay napagtanto ng mga Panginoon ng 5 super force na ang lahat ng mga tunay na Diyos na ito sa likod ni Dustin ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Na-brainwash sila para maniwala na siya ang kanilang nag-iisang master. Ang natitira sa kanila ay natagpuan na ang buong kaganapang ito ay kasuklam-suklam at kakaiba. Ang mga banal na Diyos mula sa lahat ng puwersa ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Ang isang ordinaryong preliminary grade na Divine God ay talagang nakontrol ang higit sa 300 tunay na Divine God. At sila ay ganap na masunurin sa kanya. Nagsimula silang tumingin kay Dustin sa ibang liwanag. Sa halip, nakaramdam sila ng pananakot. Kung makokontrol ang lahat ng mga banal na Diyos na iyon, ano ang magbibigay sa kanila ng garantiyang hindi na sila susunod? Napalunok sila. Lahat sila ay seryoso ang mga mukha. Well, brat, hindi ko alam kung anong uri ng masamang lihim na kasanayan ang ginamit mo upang kontrolin sila. Ngunit kailangan mong maunawaan na kung ikaw ay mag-udyok sa amin. Wala kang lugar na mapagtataguan sa Sea of Chaos. Hahabulin ka namin kahit saan ka magpunta. Sisiguraduhin naming maghahirap ka, ang lahat ng iyong mga kamag-anak, iyong mga kaibigan, at lahat ng mga nilalang na mahalaga sa iyo ay isa-isang papatayin. Lumabas ka man sa ipinagbabawal na lugar. Hindi mo kakayanin ang magkasanib na pag-atake ng 5 super forces. Kaya kailangan mong pag-isipang mabuti. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos mula sa Divine Corpse Palace ang nagbanta ng salita sa bawat salita sa isang masamang tono. Na nakatitig kay Dustin gamit ang kanyang malamig na mga mata. O talaga, hindi mo kailangang dumaan sa lahat ng problema para lang patayin ako. I mean, nakatayo ako sa harap mo. Kung gusto mo akong patayin, subukan mo. Walang sawang paghahaman ni Dustin. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod. At nagbigay ng isang maliit na ngiti. Hanggat walang namamahalang Diyos na naroroon. Si Dustin ay hindi natatakot sa sinuman. Kahit na hindi niya matalo ang mga ito. Madali siyang tumakas. Humph! Matapang ka talaga. Kunin mo ta. Biglang. Ang master mula sa Divine Corpse Palace ay galit na nagbigay ng malakas na pag-atake. Boom! Isang malaking kulay abong palad ang nakaunat sa hangin at dumagundong kay Dustin. Isang kitikot-takot na kulay abong ambon ang tumaas mula sa malaking palad. Kakaiba at nagbabala. Saan man ito dumaan. Lahat ay nalante at ang oras ay tumigil. Napangiti si Dustin sa harap ng panganib. Tila hindi siya nabigla sa pag-atake ng banal na Diyos. Hindi siya umiwas o lumaban. Nakatayo lang siya doon. Naghihintay na maabot siya ng malaking palad sa hangin. Brat, nagsisi ka ba ngayon? Tumawa ng masama ang master mula sa Divine Corpse Palace. Akala niya ay tuluyan nang napigilan si Dustin sa kanyang pag-atake na hindi na siya makagalaw o makatakas. Ang mga tunay na premium grade na Divine God ay may kapasidad na pumatay ng mga regular na preliminary grade na Divine God gamit lamang ang kanilang mga aura. Halatang sineseryoso ng master ng Divine Corpse Palace si Dustin dahil siya mismo ang gumawa ng aksyon para matiyak na mamamatay si Dustin. Mula sa langit, ang kakaibang enerhiya ay lumundag patungo kay Dustin at, mula sa lupa, lumipad patungo sa kanya ang mga piraso ng Greyro na natatakpan ng malakas na aura. Hindi umiwas si Dustin. Flang! Tumama sa kanya ang kulay abong palad. Sa isang iglap ay pumasok ang mabigat na puwersa sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglikat sa bilis na nakikita ng mata. Para itong gintong bola na piniga hanggang sa magpalat ng anyo. Brat, hindi ko inasahan na mahina ka. Komento ng master mula sa Divine Corpse Palace habang sumili ang malupit na ngiti sa kanyang mukha. Masyadong mahina si Dustin. Ipinagpalagay niya na siya ay maglalagay ng isang mas mahusay na laban. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang malakas na puwersa ng rebound ang lumabas sa katawan ni Dustin.
Bang! Tumalbog ang enerhiya. Pagkatapos, unti-unting bumalik sa normal ang deformed na katawan ni Dustin. Isang gininto ang liwanag ang kumalat mula sa kanyang balat at ang mga gintong ron ay gumagala sa kanyang katawan. Mabilis itong inayos. Sa isang iglap ay naging buo na naman ang katawan ni Dustin. Paano ito nangyari? Hindi makakorap ang Master mula sa Divine Corpse Palace habang nakatitig kay Dustin. Talagang tiniis ni Dustin ang kanyang suntok gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan. Mas lalong hindi makapaniwala dahil wala man lang gasgas sa balat niya. Ano ang nangyayari? Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos na naroroon ay nalilito din. Malinaw nilang nakita na hinampas ng palad ng Master ng Divine Corpse Palace si Dustin. Pero ngayon, ligtas at maayos na nakatayo doon si Dustin. Hindi pa rin nakaimik. Idinilat ng Master mula sa Divine Corpse Palace ang kanyang mga mata. Elder Maxwell, ano ang nangyayari? Bakit hindi mo pinatay ang taong ito? Ah, nakita ko. Siguradong pinaglalaroan mo siya. Hindi mo ginamit ang iyong tunay na lakas. Nambobola ka lang. Napakatalino mo. Hindi siya makakatakas kaya ayos lang na pahirapan siya. Sabi ng isang tunay na banal na Diyos. Na parang naisip niya ang lahat. Oo, iyon ang nangyari. Nang marinig ang ideyang ito, ngumiti ang iba pang tunay na banal na mga Diyos. Iniisip na nakahanap sila ng makatwirang paliwanag. Ang kailangan nila ay isang makatwirang paliwanag na maaari nilang tanggapin. Kung hindi, imposible para sa isang ordinaryong preliminary grade na Divine God na maging maayos pagkatapos matamaan ng isang tunay na premium grade na Divine God. Imposible lang. Hindi ko siya pinahihirapan. Hindi mo ba nakita na nataman ko siya sa katawan? Bilang isang tunay na premium grade Divine God. Ibababa ko ba ang aking sarili para pahirapan ang isang ordinaryong preliminary grade na Divine God? Sigaw ni Maxwell sa kanyang isipan. Alam niyang sinusubukan niyang patayin si Dustin. Hindi nakikipaglaro sa kanya. Nagamit niya ang hindi bababa sa 80% ng kanyang lakas sa pag-atake ng palad na iyon. Array. Masakit. Napasinghap si Dustin sa sakit. Gamit ang katawan at talento ng Heaven Metal Race. Ang kanyang katawan ay agad na naibalik matapos sa lakayin. Gayunpaman, tinanggap niya ang pag-atake ni Maxwell at nang gumaling ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Hindi siya binaygo ng katawan ng Heaven Metal Race. Sa aking kasalukuyang katawan, sa palagay ko ay hindi ko makayanan ang pag-atake ng isang tunay na premium grade na banal na Diyos ng walang hanggan. Baka makatiis ako ng 100 beses. Kung ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay umatake sa aking katawan ng maraming beses sa isang tiyak na tagal ng panahon. Ako ay masasaktan o mapapatay pa rin. Napaisip si Dustin sa sarili. Pagkatapos ng lahat, walang lahi sa mundo na hindi maaaring patayin. Ang mga katawan ng Heaven Metal Race ay hindi pangkaraniwan. Ngunit sila ay mamamatay pa rin kung sila ay inaatake ng isang malakas na puwersa. Kakabili ko lang ng katawan ng Heaven Metal Race. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong mag-practice. Sa hinaharap, kapag ganap akong umangkop sa bagong katawan na ito, tiyak na magiging mas malakas ako. Napaisip si Dustin sa sarili. Hindi ako naniniwala. Brat, tingnan ko kung gaano karaming galaw ang kakayanin mo. Natauhan si Maxwell at muling sinampal si Dustin. Boom! Natama na naman ng palad si Dustin. Napuno na naman ng enerhiya ang kanyang katawan. At na-deform siya sa isang iglap. Parang masa na tinamaan ng palad. Naging patag. Para siyang manipis na pancake ngayon. This time, dapat patay na si Dustin. Nakatitig sa kanya ang lahat. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang patag na katawan ni Dustin ay nagsimulang bumalik sa normal. Paano naging posible? Hindi. Sa pagkakataong ito, nakita ng mga tunay na Divine God mula sa 5 Super Force ang nangyari. Ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi nila maalis ang kanilang mga mata. Sa pagtataka ng lahat, gumaling na ang katawan ni Dustin. Wala pa ring marka sa kanya. Ikaw, paano naging posible? Natigilan si Maxwell. Itinuro niya si Dustin at nauutal. Hindi na natapos ang kanyang pangungusap.
Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi niya alam kung bakit napakalakas ng kapangyarihan ni Dustin at kung bakit hindi niya ito kayang saktan. For a moment, hindi niya alam ang gagawin. Masakit. Napangiwi ulit si Dustin sa sakit at huminga ng malalim. Natuwa ka ba sa pag-atake sa akin? Ngayon ay akin na. Sigaw ni Dustin na nakakuyom ang mga kamao. Nang matapos siyang magsalita ay kumilos na siya. Ginamit niya ang overlapping law skill upang pagsamahin ang mga batas ng yelo, lupa, ilusyon, at metal. Kasabay nito, 6 na magulong magic treasure ang sumugod sa kanyang katawan sa nakakagulat na bilis at itinuro kay Maxwell. Sa partikular, ang lilang lumilipad na espada ay lubhang matalim at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ito. Sa wakas, libo-libong pulang mahahabang kwerdas, tulad ng isang pulang bagyo, ang bumaril patungo sa ulo ni Maxwell. Sa kanila, ang pinakamakapangyarihan ay ang overlapping law skill. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 4 na orihinal na magulong batas ay napakalakas. Sa isang iglap, ang walang laman kung saan nakatayo si Maxwell ay lubusang nalubog sa rolling law power. Pagkatapos, ang walang laman ay nawasak pulgada sa pulgada. Maaaring sirain ng kapangyarihan ng batas ang lahat sa loob ng ilang segundo. Hindi, sigaw ni Maxwell at tumayo sa pagkawasak. Hindi niya pa rin maintindihan ang nangyayari. Ang pag-atake ay nagmula ng wala saan. Hindi niya inaasahan na ang isang ordinaryong preliminary grade na Divine God ay makakapaglansad ng ganoong nakakatakot na pag-atake na maaaring magbanta sa kanyang buhay. Boom! 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 Ang napakalaking lakas ng batas ay lumundag at nilamon si Elder Maxwell na parang makapal na usok. Hindi nagtagal. Wala na siyang makita. Kahit na ang mga tunay na banal na Diyos ay hindi siya naiintindihan ng kanilang espiritual na kahulugan. Parg! Ang nanginginig na sigaw ng sakit sa gulugod ni Elder Maxwell ay nagmula sa ulap ng umuusok na enerhiyang usok. Napakabilis ni Dustin sa kanyang pag-atake. Bukod dito, ang bawat tunay na banal na Diyos na naruroon ay hindi kailanman naisip na ang isang welga mula sa isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ay maaaring maging ganito kakilakilabot. Nanlamig sa pagkabigla. Walang sumagip kay Elder Maxwell. Masyadong mabilis ang nangyari. At nakatitig lang sila sa kawalan habang si Elder Maxwell ay nababalot ng mabigat na lakas ng batas. Makalipas ang halos 1 segundo. Nagsimulang kumalat ang umuusok na usok ng enerhiya. Patay na ba si Elder Maxwell? Itinuon ng mga tunay na banal na Diyos ang kanilang mga mata sa wasak na kawalan. Damn you brat! Isa kang halimaw. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang marahas na kamatayan. Biglang may lumabas na itim na liwanag mula sa kawalan na naging magulo na bukol. Lahat ay dilat ang mata na nakanganga ang mga bibig. Napagtanto na ang itim na liwanag ay si Elder Maxwell. Sa puntong ito, mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Elder Maxwell. Nawala ang lahat ng kanyang mga paa. Maliit na parte na lang ng katawan niya ang natira. Karamihan sa kanyang ulo ay pumutok sa mga piraso at piraso. Nag-iiwan lamang ng isang bahagyang nakikilalang bahagi. Sa kabuuan, 1/10 na lamang ng kanyang katawan ang natitira, na mas mukhang hayop na kinatay. Ang masama pa nito, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay mukhang napakahina. Ang kanyang laman ay nagtamo ng napakalaking at matinding pinsala. At ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nagdusa ng parehong kapalaran. Bihira para sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos na makakuha ng labis na pasa o gasgas. Nang wala ng pagmamataas na natitira sa kanya, agad na umatras si Elder Maxwell sa grupo ng Divine Corpse Palace. Brat! Sinira mo ang lahat ng aking Divine Magic Treasure at maging ang isang magulong Magic Treasure. Ang sakit mo talaga. Hindi ko makakalimutan ang tungkol dito at nangangako akong babalik ako at maghihiganti. Galit na galit siyang umungol. Ang boses niya ang nagpapanginig sa langit. Noon lamang nalaman ng lahat ng naruroon na na-activate na ni Elder Maxwell ang lahat ng kanyang Divine Magic Treasure at isang magulong Magic Treasure upang makayanan ang welga ni Dustin. Napalingon sila kay Dustin. May pagkagulat, pagkalito at takot sa kanilang mga mata. Tumayo siya at kinuha ang lahat ng mga hit mula sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos.
Gayunpaman, lumabas siya ng hindi nasaktan. Higit sa lahat, malubhang nasugatan niya ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos sa isang galaw lang. Ang mga ligaw na pag-iisip ay tumatakbo ng baliw sa kanilang mga ulo. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Destine ay yumanig sa lahat ng tunay na banal na Diyos na nakasaksi sa nakakahiyang pagkatalo ni Elder Maxwell. Anong klaseng halimaw siya? Nakanganga ang mga tunay na divine gods kay Dustin. Nahirapan silang paniwalaan na ang isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ay may walang katulad na kapangyarihan sa pakikipaglaban. At ganoon din, isang patay na katahimikan ang pumuno sa magulong void. Si Dustin na naman ang pinagtutuunan ng pansin. Ang tunay na banal na mga Diyos mula sa 5 napakalakas na puwersa ay natulala. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Akala nila noong una ay isang mahina ang binata sa harapan nila at kaya nilang patayin ito sa isang tibok ng puso. Ngunit ito ay lumabas na hindi sila maaaring maging mas mali. Ang kanilang target ay isang tao na hindi nila kayang guluhin. Iyon ay madugong makinang Master. Haha, nakakaawa kayong mga tanga. Ngayon alam nyo na maling tao ang niloko nyo, diba? Master Dustin, nakakatakot ka talaga. Ano pa ang ginagawa ninyo? Kayong mga mahihinang mayabang. Hindi na kayo masyadong mayabang. Diba? Lumuhad ka at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ang mga alipin na nakatayo sa likod ni Destine ay nagsaya para sa kanya. Ipinagmamalaki na inilagay ng kanilang Panginoon ang mga labis na mapagmataas na Diyos ng mga Diyos sa kanilang mga lugar. Ang pagganap ni Destine ay labis na nabigla sa kanila kaya nakalimutan nilang magsalita ng anumang salita. Hanggang doon na lang sila nakabawi sa pagkagulat. Bata, sino ka ba? Inaamin ko na mayroon kang isang bagay sa iyong manggas. Isa pa, minamaliit ka namin. Ngunit sigurado ka bang gusto mong sumalungat sa amin? Alam mo na mas makapangyarihan pa rin kami sa inaakala mo. Kung patuloy kang lalaban sa amin, hindi mo lang malalagay ang sarili mo sa problema kundi magdudulot ka rin ng gulo sa mga nakapaligid sa iyo. Sabi ng isang tunay na premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop pagkatapos itong pag-isipan. Hindi na niya tinapunan ng tingin si Dustin. Kung tutuusin, nasaksihan niya ang mga kababalaghang kayang gawin ni Destine. Sa mundo ng mga magsasaka, ang malalakas ay iginagalang. Samantala, kinatatakutan din sila ng iba. Walang tanong yan. I will always be against you. Ano sa tingin mo ang magagawa mo sa akin? Kayo ang may pananagutan sa kasalukuyang magulong sitwasyon sa Sea of Chaos. Ikaw ay walang iba kundi ang mga pampublikong istorbo. Ang ganap na pagsira sa iyo ay gagawa ng malaking pabor sa Sea of Chaos. Malamig na sagot ni Destine. Hindi siya nauutol at panay ang tindig niya na parang bato. Anak, masyado kang mayabang. Sa palagay mo ba ay hindi ka magagapi dahil lamang sa mayroon kang isang bagay sa iyong manggas? Ikaw ay masyadong walang muwang. Maliit na brat, kung patuloy kang lalaban sa amin. Tiyak na mamamatay ka. Alam mo at ako pareho. Isang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos ng lahi ng hayop ang mahigpit na nagbabala kay Dustin. Ay, ganun ba? Mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa akin. Pero ngayon, nangako ako sa team ko na mamamatay ka. Tinitigan ni Destine ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos na may mapanukso ngunit nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, maraming mga ilusyon ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na nakapalibot sa tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ng lahi ng hayop sa isang iglap. Pagkatapos ng walang babala, ang mga ilusyon ay bumuo ng 5 vortex at direktang tumama sa kanya. Urge. Ang tunay na medium grade na banal na Diyos ay sumigaw sa sakit. Siya ay agad na natigil sa lahat ng uri ng nakakatakot na mga ilusyon at nalulula sa lahat ng uri ng kasuklam-suklam na mga bagay. Maraming ilusyon ang patuloy na pumapasok sa kanyang soul sea at umaatake sa kanyang espiritual na kaluluwa. Masyadong mabilis si Dustin. Kung hindi mahuhulaan ng isang tao ang pag-atake ng maaga, magiging imposible para sa kanya na maiwasan ito. Anong uri ng mga kasuklam-suklam na halimaw ito? Itigil mo yan. Umalis ka. Layuan mo ako. Tulong. Napakaraming halimaw. Hindi ko kaya silang lahat.
Isang tao. Mangyaring tumulong. Ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay napasigaw sa gulat nang maramdaman niya ang sakit na gumagapang sa kanya. Brat, patumbahin mo. Maraming tunay na premium grade na mga Diyos na nanunood. Lahat ay nagulat at nagalit. Agad nilang pinakawalan ang kanilang sariling espiritual na mga pandama upang balutin ang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos sa pagtatangkang tulungan siyang itaboy ang mga masasamang ilusyon. Ngunit huli na, ang kawawang tunay na medium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay sumigaw. Tapos may lumabas na dugo sa mata, ilong, bibig at tenga niya. Unti-unting nawala ang atensyon ng kanyang mga estudyante. Siya ay namamatay. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay naging abo sa pamamagitan ng mga ilusyon na walang tigil na bumaba sa kanya. Hindi nagtagal. Isang walang laman na shell na lang ang natitira. Hindi siya kasing lakas ni Elder Maxwell at namatay siya kaagad. Ang kanyang katawan ay nahulog sa isang bukol ng walang buhay na laman. Sa puntong ito, inilagay ni Dustin ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod na may panunuya. Mukhang walang awa. Maraming tunay na banal na Diyos sa malapit ang lahat ay tumingin sa kanya at nanginginig sa takot. Damn you brat! How dare you put a hand on a genuine divine God of our race? Ang tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop ay umuungal halos magkasabay pagkatapos nilang bumalik sa kanilang katinoan. May mga trick talaga ang taong ito. Masyadong nakakatakot ang kanyang fighting power. Kalahati. Guys, samahan natin ang lahat ng ating kapangyarihan para sabay nating wakasan ang insektong ito. Kung hindi natin gagawin, balang araw ay mawawalan na siya ng kontrol at magiging malaking banta siya sa atin. Biglang sumigaw ang isang tunay na banal na Diyos. Tama. Kung hahayaan natin siyang mabuhay, babalik siya para kunin tayo in the future. Hindi na mahalaga ang lahat ngayon. Kailangan natin siyang ilabas sa lahat ng paraan. Kahit na magaling siyang manlalaban. Hindi niya tayo kayang talunin ng sabay-sabay. Gawin natin ito. Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ay sumang-ayon. Determinadong hampasin si Dustin. Agad silang umabant at pinalibutan si Dustin. Lumapit ang mga ito sa kanya. Sabay na handang atakihin siya. Kahit na sa kanilang mga numero laban kay Dustin. Ang kanyang pagpapakita ng lakas ay natakot sa kanila. Kung hindi nila siya inalis, mahihirapan silang mamuhay ng payapa sa hinaharap. O tingnan mo, lahat ng walang hiyang bastos na ito ay gustong magsanib sanhi para salakayin ako at ibagsak ako. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin. Hinamak ang kanilang pag-uugali. Master, mag-utos ka na. Nasaktan mo ang aming Panginoon. Lahat kayo ay nararapat na mamatay. Ang mga tunay na banal na Diyos sa ilalim ng utos ni Dustin ay sumigaw lahat. Nakakuyom ang kanilang mga kamao at nagsasarado ng kanilang mga panga. Handang makipaglaban. Hindi. Patres tayo. Sinabi sa kanila ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Mayroong humigit kumulang 20 tunay na premium grade na mga banal na Diyos at daan-daang mga tunay na preliminary grade at medium grade na mga banal na Diyos ang naroroon. Walang magandang pagkakataon na maangkin ang tagumpay. Sa lakas ni Dustin, halos hindi niya matalo ang ilang tunay na premium grade na mga divine God. Lalo pa ang halos 20 sa kanila ng sabay-sabay. Dagdag pa, ang kanyang mga alipin ay mamamatay lahat. Hindi niya gustong mangyari iyon. Kailangan niya ang mga aliping ito upang makapagtatag ng sarili niyang puwersa sa hinaharap. Brat, gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Itinoon ng mga tunay na premium grade na divine God ang kanilang mga mata kay Dustin at sabay na lumapit sa kanya. Nakita na nila kung ano ang kaya ni Dustin at hindi nila siya maliitin. Kasabay nito, ang iba pang mga tunay na banal na Diyos ng 5 super force ay naglalayon din sa mga alipin ni Dustin at naghanda upang labanan. Mayroong humigit kumulang 700 tunay na divine God mula sa 5 super forces. At si Dustin ay mayroon lamang humigit kumulang 300 tunay na divine God. Sa makatuwid, sila ay nalampasan. Tense ang atmosphere. Maaaring magsimula ang isang matinding labanan anumang oras. Napapikit si Dustin. Pinaandar ang hallucination bead. Whoosh! Whoosh!
Lahat ng isang biglaang, napakatinding ilusyon ay sumugod sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, mahigit 100 illusory vortex ang naging buhawi, na umiikot patungo sa tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Natakpan ang magulong kawalan at walang nakakakita. Sa espasyong ito, ang mga ilusyon ay lumitaw at patuloy na naglaho, na nakakaapekto sa bawat nabubuhay na nilalang. Habang ang lahat ay ginulo, ginamit Nidestin ang kanyang isip upang ilipat ang lahat ng mga alipin sa kanyang kontinente. Ang reincarnation token sa kanyang kamay ay na-activate na, sa ilalim ng takip ng mga ilusyon. Matagumpay na umalis si Austin, bagamat posibleng manalo siya laban sa mga tunay na premium grade divine gods. Mas madali para sa kanya na makatakas. Sa isang iglap, nakapasok na si Austin sa Infinite City. Nasa syudad siya, sigaw ng isang tunay na banal na Diyos. Pasok ka, hindi tayo pipigilan ng isang lungsod. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos ang nanguna at umakay patungo sa Infinite City. Ang isang grupo ng mga tunay na banal na Diyos ay madaling masira ang isang universo. Ang isang lungsod ay isang piraso ng cake. Boom! 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 Ang mga pagsabog ng marahas na enerhiya ay bomb-alot sa lungsod. Gayunpaman, bago ito maabot ng enerhiya, ang mga siksik, makulay na ron ay tumaas mula sa pader ng lungsod. Tulad ng mga makukulay na bula. Sa isang iglap, nakabuo sila ng isang malaking hanay at pumalibot sa Infinite City. Susunod, ang lahat ng mga pag-atake ng enerhiya ay natunaw sa pangalawang pagkakataon na nakipag-ugnayan sila sa array. Humigit kumulang 20 tunay na premium grade divine god. At humigit kumulang 700 preliminary grade at medium grade na divine god ang nakapalibot sa Infinite City. Gumamit sila ng lahat ng uri ng mga lihim na pamamaraan at mahiwagang kayamanan upang salakayin ang lungsod. Gayunpaman, ang lungsod ay hindi nasira. Ang lahat ng mga pag-atake ay hinaranggan ng makulay na hanay. Napakalakas ng array na ito. Ang tunay na banal na mga Diyos ay huminga at tinapakan ang kanilang mga paa. Sa kanilang lakas, madali nilang maalis ang karamihan sa mga universo sa Sea of Chaos. Gayunpaman, wala silang magagawa sa lungsod na nasa harapan nila. Well, ang defensive power ng array na ito ay masyadong malakas. Kahit hindi ako makakapasok. Tuwang-tuwa si Austin habang ginagamit niya ang kanyang espiritual na sentido upang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Ano ang susunod mong gagawin? Umalangaw-ngaw ang boses ni Flora sa soul si Nidestin. Kailangan kong magtago ng ilang oras. Asar na sa akin yung 5 super forces. Hindi sila susuko hanggat hindi nila ako pinapatay. Kung dumating ang isang namumunong Diyos, hindi ko ito magagawang labanan. Sagot Nidestin matapos mag-isip sandali. Bueno, ito ay matalino. Alam kung kailan dapat sumulong at kung kailan dapat umatras. Sagot ni Flora. Miss Flora, gusto kong bumalik sa aking universo at tingnan kung paano ito nangyayari. Sabi Nidestin. Sa katunayan, matagal na niyang hinihintay na bumalik sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Kung tutuusin, masyadong magulo ang sitwasyon sa Sea of Chaos. Ang 5 super forces ay gumawa ng gulo sa lahat ng dako. Bagamat ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay matatagpuan sa isang liblib na lugar. Sila ay magiging target balang araw. Ang iyong universo. Sige, sabi ni Flora sabay tango. Wala siyang pakialam kung saan siya nagpunta. Hanggat nakatira pa siya sa Infinite City. Hindi magiging problema para sa kanya ang pagbisita sa isa pang komunidad ng universo. Boom! 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 Sa sumunod na sandali, nagsimulang manginig ang Infinite City na parang nagsisimula ang lindol. Nagsimula itong tumaas, pabilis ng pabilis ang bilis. Sa wakas, sumugod ito sa isang space teleportation channel at nawala. Habang nangyayari ito, sinubukan itong pigilan ng mga tunay na Divine God ng 5 Super Force. Ngunit wala itong silbi. Wala silang magawa kundi panoorin ang Infinite City na umalis. Nadama nila na dapat silang magsikap. Ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Kailangan nating gamitin ang lahat ng ating kapangyarihan at lihim na kasanayan upang subaybayan ang lungsod.
Kailangang pigilan ang taong brat na yan. Isa na lamang siyang ordinaryong preliminary grade na Divine God ngayon. Sa hinaharap, kapag lumakas na siya, hindi na natin siya matatalo. Nag-utos ang tunay na premium grade Divine Gods habang nakakunot ang noo. Masyado silang na-pressure ni Destine. Isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ang nagpapagod sa kanila. Gaano kabalinto na iyon? At ngayon, nakatakas na siya sa kanila. Sa Infinite City, tinawag ni Destine ang lahat ng mga banal na Diyos ng alyansa para sa isang pulong. Na-target kami ng 5 super forces. Sa makatuwid, kailangan nating panatilihing mababa ang profile at kanselahin ang lahat ng ating mga aksyon. Sa panahong ito, maaari kang bumalik sa iyong mga komunidad sa universo. Sabi ni Destine. Leader, ikaw naman. Tanong ng isa sa mga Divine God habang nakatingin kay Dustin. Balak ko ring bumalik sa aking universo upang suriin ito. Sagot ni Destine. Leader, saang universo ka nang galing? Karamihan sa mga banal na Diyos sa alyansa ay hindi alam kung saang komunidad sa universo nagmula si Dustin. Tanging ang Ice Queen at ilang matataas na pinuno ng Ice Palace ang nakakaalam nito. Dahil nagmula rin sina Isis at Winnie sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Gayunpaman, binalaan sila ni Destine na ilihim ito. Galing ako sa malayong lugar. Natatakot ako na kailangan kong ilihim ang mga detalye pansamantala. Kailangang mag-ingat si Dustin. Ayaw niyang ilantad ang tunay niyang pagkatao. Kapag nalaman ng 5 super force na siya si Dustin mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Tiyak na aatake sila sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang huling resulta ng kanilang talakayan ay ang karamihan sa mga banal na Diyos ay nagplanong bumalik sa kanilang orihinal na komunidad sa universo. Sa kanilang mga tahanan, may bilyon-bilyong ordinaryong nilalang. Naghihintay para sa kanilang proteksyon. Napakahalaga na bumalik sila sa magulong panahon na ito. Marami sa mga komunidad ang nangangailangan ng karagdagang suporta. Alam ng ilang banal na Diyos na ang kanilang orihinal na mga komunidad sa universo ay ganap ng nawasak sa digmaan. Ang mga ordinaryong nilalang na naninirahan sa loob nila ay maaaring nabura o lumipat na sa Infinite City upang pansamantalang mabuhay. Hiniling ng mga banal na Diyos na ito na sundan si Dustin. They crave purpose para pumunta sila kung saan man pumunta si Dustin. Pagkatapos ng talakayan, ang karamihan sa mga banal na Diyos ay nagsimulang umalis sa Infinite City kasama ang mga tao mula sa kanilang mga komunidad sa universo. Gumawa si Dustin ng paraan para makipag-usap para makabalik sila kung kailangan niya. Kabilang sa kanila, dinala ng Ice Queen ang mga senior leaders at ang iba pang miyembro pabalik sa Ice Palace. Ang Ice Palace ang pinakaangkop na lugar para sa kanilang paglilinang at pamumuhay. Partikular na tinanong ni Destine sina Isis at Winnie kung gusto nilang bumalik sa 3,000 malaki at maliliit na universo dahil napakatagal na nito. Gayunpaman, tumanggi sina Isis at Winnie. Binalak nilang bumalik sa Ice Palace kasama ang Ice Queen at magsanay ng masinsinan. Mahirap para sa kanila na masaksihan ang improvement ni Destine. Lahat sila ay mula sa parehong batang henerasyon. Ngunit naabot ni Destine ang isang antas na mas mataas kaysa sa kanila. Ang agwat sa pagitan ng kanilang kasalukuyang mga lakas ay hindi maisip na malaki. Sa makatuwid, ang pinakakagyat na bagay para kay Isis at Winnie ay upang mapabuti ang kanilang lakas. Bago umalis, hinanap ni Isis si Dustin at tinitigan ito ng diretso gamit ang magagandang mata nito. May bakas ng pagmamahal, pag-aatubili, at kalungkutan sa mga mata niya. Mukha siyang asawa na malapit nang iwan ang asawa. Magkikita pa ba tayo? Will, pupuntahan mo ba ako? Tanong ni Isis sa malambing na boses. Pinisil ang mga kamay sa likod niya. Mula nang iligtas siya nito sa Ice Palace, nagkaroon ng espesyal na pakiramdam si Isis para kay Dustin. Sa sandaling ito, malapit na silang maghiwalay muli. At hindi na niya napigilan ang tunay na nararamdaman. Napatitig din si Winnie kay Dustin mula sa malayo. Bagamat hindi siya kumilos ng malinaw tulad ni Isis, nag-aatubili din siyang umalis sa Dustin. Tulad ni Isis, nagkaroon din siya ng damdamin para kay Dustin.
Parehong kilala nina Isis at Winnie Sid Austin mula noong sila ay nasa Prime Martial World. Sa kanilang mahabang paglalakbay, naranasan nilang tatlo ang maraming pagkakataon ng paghihiwalay at muling pagkikita. Sa mga panahong ito, napagtanto nila kung gaano nila kamahal Sid Austin. Ito ay medyo karaniwan. Ang mga kabataang lalaki at babae ay karaniwang hindi maiwasang maakit sa kanilang mahuhusay na kapantay ng kabaligtaran na kasarian. Sid Austin ay naging pinakamakapangyarihang magsasaka sa Prime Martial World na napakabata pa. Nanatili siyang pinakamagaling sa Divine Continent, ang Immortal End World, ang Fallen Immortal Cosmos, ang 3,000 malaki at maliit na universo, at ngayon ay nasa Sea of Chaos. Sa kalaunan, siya ay naglalayong maging ang pinakamahusay sa lahat ng dako. Ligtas na sabihin na sa lahat ng lalaking nakilala ng 2 batang babae sa kanilang buhay. Sid Austin ang pinakamagaling, pinakamatalino, at pinakakaakit-akit. Itinago nila ang kanilang nararamdaman para kay Dustin all this time. Sa sandaling ito ng pag-alis, nagpasya silang ipahayag ang kanilang nararamdaman para kay Dustin. Ano? Tanong ni Dustin na curious na nakatingin kay Isis. I promise you magkikita ulit tayo. Don't worry. Ngumiti siya. Dapat alagaan mo ang sarili mo. Inutusan ko si Ice Queen na alagaan ka ng mabuti. Dagdag ni Dustin. Dustin, ingatan mo ang sarili mo. Sina Winnie at Isis ay parehong sumagot sa malambing na boses. Sa wakas, oras na para umalis ang mga tao sa Ice Palace. Sina Isis at Winnie ay nanatiling nakatingin sa balikat nila Dustin hanggang sa mawala sila. May mga 5 o 6 na libong Diyos na natitira sa Infinite City. Ang mga banal na Diyos na ito ang namuno sa kanilang mga tao at sumunod kay Dustin. Sa dami ng taong natitira sa kanyang hukbo, tiwala pa rin Sid Austin. Ang Infinite City ay nagsimulang magbago ng landas nito, patungo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ito ay magiging isang mahabang paglalakbay dahil ang dagat ng Chaos ay napakalawak. Bilang karagdagan, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay matatagpuan sa isang napakalayo na sulok. Umupo sila sa likod at nagpalipez. 12 araw sa kapayapaan. Sa wakas, papalapit na sila sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Pagdating nila, ginamit agad ni Dustin ang kanyang espiritual na sentido upang suriin ang lugar sa unahan para sa panganib. Teka, may nangyayari dyan. Ito ay isang hukbo mula sa Beast City. Mayroon silang 5 premium grade na tunay na banal na mga Diyos kasama nila. Anong laking puwersa? Nagdilim ang mukha ni Dustin sa natuklasang ito. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang 3,000 malalaki at maliliit na universo na kinubkob ng mga tao ng Beast City. Ang katotohanang mayroong 5 premium grade na tunay na banal na mga Diyos na naruroon ay gumugulo sa kanyang isipan. Isang pag-aaksaya ng kapangyarihan ang magpadala ng 5 premium grade na tunay na banal na mga Diyos para harapin ang 3,000 malaki at maliit na universo. Sa katunayan, ang isang premium grade na tunay na banal na Diyos lamang ay sapat na upang sirain ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang hindi makatwiran ay, na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay buo pa rin. Nag-alinlangan Sid Austin. Mas pinalaganap niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang 3,000 malaki at maliit na universo. Oh, nandyan ang asong lumalamon sa langit. Bahagyang natanggal ang bigat sa kanyang balikat. Nahulaan niya na ang asong lumalamon sa langit ang hamarang sa 5 premium grade na tunay na banal na mga Diyos. Ito ay nagligtas sa kanilang lahat. Noong nakaraan, nagpadala si Marla ng mga tao upang magtanim ng isang masamang sanggol sa 3,000 malaki at maliit na universo. Na halos naubos ang espiritual na enerhiya doon. Na ginagawang mas hindi ito malakas kaysa sa iba pang mga komunidad ng universo. Dapat ay nawalan sila ng interes dito. Gayunpaman, mukhang gusto nilang ganap na panasan ito. Beast City, Marlan. Tandaan mo ito. Maghihiganti ako balang araw. Hintayin mo na lang. Ungol ni Dustin sa nagngangalit na ngipin. Sa paglipas ng panahon, ang awayan sa pagitan ng Beast City at ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay naging masyadong malalim.
Ang kanilang puot ay magtatagal hanggang sa masira ang isa. Dahil nandito ka na, hindi ko nahahayaang makabalik ng buhay ang sino man sa inyo. Mariing tinitigan ni Dustin ang mga nanghihimasok. Ito ay 5 premium grade na tunay na banal na mga Diyos. Na hindi mahalaga kay Dustin. Tere na at patayin natin sila. Sabi ni Dustin kay Flora. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang kanyang mga tao palabas ng Infinite City at patungo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Mayroong higit sa 300 tunay na banal na mga alipin ng Diyos. 5 o 6,000 ordinaryong banal na Diyos. At isang hukbo ng daan-daang milyon ang sumusunod kay Dustin. Napakaraming tao noon. Nanginginig ang magulong kawalan dahil sa pressure. Sa pinakadulong sulok ng ang 3,000 malaki at maliit na sansinukob. Isang aso ang nagbabadya sa araw sa isang bundok ng cosmos. Ito ay walang iba kundi ang asong lumalamon sa langit. Mas komportable akong magbabad sa araw sa Fallen Divine Valley kaysa sa lugar na ito. Matagal-tagal na rin simula nung umalis yung brat na yon. Hiniling niya sa akin na bantayan ang pamayanang ito sa universo. Ngunit napaka-boring dito. Ang asong lumalamon sa langit ay umungol. Iniunat ang kanyang mahabang likod at kinusat ang kanyang mga mata. Sapat na ako dito. Babalik ako sa loob ng 2 araw. At hahayaan kong pumunta rito ang matabang tupa. Tandang toro. At nakakainis na daga para pumalit sa akin. Hindi patas na ako ang laging kailangang magsakripisyo ng oras ko. Ang asong lumalamon sa langit ay bamulong sa sarili. Humihikab. Nang matutulog na ito ay bigla itong tumayo. Ano ang nangyayari? Ramdam ko ang aura ng batang iyon. Bumalik na ba siya? Baka sa mukha nito ang tuwa. Agad nitong pinakawalan ang espiritual na pakiramdam upang suriin ang paligid. Haha! Ang kulit talaga. Nakabalik na siya sa wakas. Masayang tumawa ang asong lumalamon sa langit. Teka! Nagbibiro ka talaga. Ano yan? Mayroong higit sa 300 tunay na banal na Diyos at hindi bababa sa 5,000 ordinaryong banal na Diyos na kasama niya. Ano ba ang nangyayari? Anong ginawa ng brat na yon? Saan siya nakakita ng napakaraming Panginoon at paano niya sila nakuha sa ilalim ng kanyang kontrol? Nakaramdam ng pagkasabik at takot. Ang asong lumalamon sa langit ay nagpanting ang mga tainga nito. Bumalik na si Dustin at nagdala siya ng napakalaking hukbo. Hindi lamang iyon. Sila ay lubhang advanced. Mukhang masunurin yung mga tunay na divine god sa likod ni Dustin. Thought. Ano bang meron sa kanila? Nasa kanya ba ang mga ito? Ang brat na ito ay gumawa ng maraming pag-unlad. Sinusubukan ko pero hindi ko makita kung ano ang totoong lakas niya. Magaling. Napakahusay. Curious talaga ako. Tingnan natin kung ano ang dinadala niya sa atin. Nanlaki ang mga mata ng asong lumalamon sa langit habang papalapit sila. Haha, bagay talaga itong lalaking ito. Tama ako sa lakas niya. Ang asong lumalamon sa langit ay humagalpak sa tawa. Na ipinagmamalaki ang paglaki ni Dustin. Tumalon ito at lumutang sa magulong kawalan. Lahat, pumunta dito ngayon. Inutusan nito ang lahat ng mga banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ilang sandali pa ay nakarating na silang lahat sa harapan nito at matiyagang naghintay. Kasama nila ang Divine Swordsman, Santos, Parker, at Althea. Natarante silang lahat na nakatingin sa asong lumalamon sa langit. Hindi nila alam kung bakit bigla silang pinatawag nito. Okay, ngayong nandito na tayong lahat. Let's go meet the Masters of the Beast City. Sabi ng asong lumalamon sa langit sabay handa na ang lahat. Anong sabi mo? Loko yan. Bamukha ang lahat ng bibig ng mga banal na Diyos. May malaking agwat sa pagitan ng aming lakas. Mayroong 5 tunay na premium grade divine gods mula sa Beast City dito. Wala tayong magagawa sa kanila. Maging ang asong lumalamon sa langit at ang Divine Swordsman ay nabigo nang sinubukan nilang labanan sila. At hindi iyon kahit na binabanggit ang 12 ng mga tunay na preliminary grade na banal na mga Diyos at tunay na medium grade na mga banal na Diyos. Lahat tayo ay ordinaryong divine god maliban sa Divine Swordsman at sa asong lumalamon sa langit. Kung makikipag-ugnayan tayo sa mga Panginoon mula sa Beast City, tiyak na magdurusa tayo ng matinding kawalan.
Naisip ng mga banal na Diyos sa kanilang sarili. Sir, masyado po kaming mahina. Matatalo tayo ng lahi ng hayop. Maingat na sabi ni Parker. Sinusubukang huwag galitin ang asong lumalamon sa langit. Huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ang utos ko. Magiging maayos ang lahat. Kumpiyansang sagot ng asong lumalamon sa langit. Nanguna ito at tinahak ang daan patungo sa labasan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ano ang dapat nating gawin? Sasama ba tayo o hindi? Nagtinginan ang mga banal na Diyos sa bawat isa na may mga kaguluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kaya, sumunod tayo dito. Sa isang higanteng buntong hininga. Sinundan nila ang asong lumalamon sa langit. Hindi natin maaaring hayaang lumaban ang asong lumalamon sa langit sa hukbo ng lahi ng hayop ng mag-isa. Naisip ng mga banal na Diyos sa kanilang sarili. Sa labas ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Naghihintay ang mga tropa ng lahi ng hayop. Para saan? Hindi pa nila alam. Sa isa sa mga kampo. Ang tunay na premium grade na mga Diyos ng lahi ng hayop ay nakaupo sa isang cross-legged na posisyon. Hindi gumagalaw. Biglang bumukas ang mga mata ng 5 master at napatingin sila sa malayo. Sino sila? Nakita nila ang isang malaking hukbo na humahanggos patungo sa kanila mula sa malayong magulong kawalan. Ihanda mo ang iyong sarili sa pakikipaglaban. Sigaw ng isa sa kanila sa booming voice. Naalarma ang lahat ng iba pang miyembro ng lahi ng hayop. Hindi nagtagal. Lahat sila ay nagtipon at naghanda sa pakikipaglaban. Sino ka? Galing kami sa Beast City. How dare you break into our place? Tanong ng isa sa 5 master habang humahakbang pasulong. Kayo ang mga tropa mula sa Beast City. Mahusay. Hinanap kita. Mga bastos. Papatayin ko kayong lahat. Nawala sa paningin ang sumunod na tawa. Pagkatapos, sa isang kisap mata, isang malaking hukbo ang papalapit sa kanila. Ang hukbo ay pinamunuan ng isang binata. Sa kanilang kanan, ang asong lumalamon sa langit ay lumabas sa 3,000 malalaki at maliliit na universo kasama ang isang hukbo ng mga banal na Diyos na sumusunod dito. Haha, siya nga, nakangiting bulalas ng asong lumalamon sa langit. Tingnan mo, Sid Austin pala. Bumalik siya. Sa paningin ng Dustin. Ang lahat ng mga banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliit na universo ay sumayaw ng may kagalakan. Oh! So ikaw Sid Austin Lin. Huminto sa paglalakad si Austin at pinag-aralan siya ng 5 tunay na premium grade na Diyos ng lahi ng hayop. Narinig ng lahat sa Beast City ang tungkol kay Dustin. Dati, ang masamang sanggol na inilagay ni Marlon sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ang pangalan Nidestine ay nasa blacklist ni Marlon ng mga wanted na tao na kanyang hahabulin. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ang 5 tunay na premium grade na Divine God ng lahi ng hayop ay kilala siya. Oo, ako si Dustin Lin. At dahil may lakas ng loob kayong lahat na nandito, papatayin ko na lang kayong lahat. Sagot Nidestine. Sabay nagngangalit ang mga ngipin. Grabe naman. Ang taong ito ay nangangahas na makipag-usap sa mga tunay na premium grade na mga Diyos na tulad nito. At mukha siyang kalmado at composed. Sa halip na matakot, siya ay nasa mataas na espiritu. Siya ay isang matalinong tao. Dapat niyang malaman kung gaano kalakas ang 5 matandang halimaw na ito. Paano siya nagkaroon ng kapangahasan upang pukawin sila? Naniniwala ba siya na kakayanin niya ang mga ito? Pero, parang imposible. Kalimutan mo na. Magtitiwala ako sa kanya at tingnan kung paano niya haharapin ang mga ito. Kung hindi niya kakayanin, tutulungan ko siya. Isip ng asong lumalamon sa langit. Handa itong iligtas si Austin anumang oras. Ano bang meron sa lalaking ito? Siya ang may kakayahang makipag-usap sa atin ng ganito. Hindi makapaniwala ang 5 master ng Beast Race sa narinig. Haha, hindi ka magseryoso. Sa tingin mo ba makakasira ka ng buhok sa ulo namin? Malakas na tawanan ang 5 master. Siya ay isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Wala siyang kaalam-alam kung sino ang kinakagalit niya. Napakatanga niya. Ang naisip ng 5 Panginoon. Nakangiti sa labas ngunit nagninanga sa loob. Oo kaya ko. At dumating ka.
Dahil nagdulot kayo ng kaguluhan sa 3,000 malaki at maliliit na sansinukob. Kailangan kong wakasan kayong lahat. I am not bluffing. Deklara ni Dustin habang casual niyang itinago ang kanyang mga kamay sa likod niya. May malisyosong tingin sa kanyang mga mata habang naglalakad siya papunta sa 5 tunay na premium grade divine gods ng beast race. Sa gulat pa rin. Walang nakapansin sa paligid na papalapit na Sid Austin kaya nang tuluyan na silang makalapit ay halos nandun na siya. Ang maikling distansya ay nagpapataas ng tensyon. Haha, lalong nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Ang mahinang ito ay walang takot. Siya ay walang iba kundi isang tao at hindi sila natatakot sa kanya. Kahit na ang mga tunay na preliminary grade divine gods at ang tunay na medium grade na divine gods ay hindi tayo masasaktan. Isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ang may kakayahang pretuhin tayo ng ganito. Wala siyang kaalam-alam kung sino ang kinakagalit niya. At mukhang hindi siya natatakot mamatay dahil patuloy siyang naglalakad palapit. Nagpakamatay siya. Naisip ng 5 master sa kanilang sarili nang makita nila Sid Austin na paparating. Dustin, huwag kang lalapit sa kanila. Napakalakas ng mga halimaw na iyon. Dustin. Halika rito. Huwag kang kumilos ng basta-basta. Sinigawan siya ni Parker, Althea, Peterson, at Hare. Ngunit hindi niya sila pinansin. Alam nilang malakas si Austin pero hindi nila akalain na kalaban niya ang 5 masters ng beast race. Ang tunay na premium grade divine gods ay masyadong malakas. Maging ang divine swordsman ay nakatiis lamang ng ilang suntok mula sa kanila. Kung hindi dahil sa Grand Geomancy Array sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Nakapasok na ang 5 master at pinatay na kami. Mapapatay ni Dustin ang kanyang sarili. Naisip ni Parker at ng iba pang mga banal na Diyos. Na nag-aalala, maaaring matalo ng 5 master Sid Austin hanggang mamatay sa isang suntok. Naniniwala ako na ang sino mang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay maaaring manalo kay Dustin ng walang anumang kahirapan. Walang paraan na matatalo ng isang ordinaryong banal na Diyos ang isang tunay na banal na Diyos. Ganyan lang talaga. Dustin, bumalik ka. Sigaw ng Divine Swordsman at Santos sa koro. Walang nagtiwala kay Dustin na gawin ito. Sinugod ng Divine Swordsman si Dustin nang hindi niya pinansin ang mga ito. Sa isang whoosh, isang napakalakas na aura ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Ang aura ng espada ay napakatalam at may maraming puwersa sa likod nito. Kailangang protektahan ng Divine Swordsman si Austin. Bagamat alam niyang wala siyang pagkakataon laban sa 5 masters ng Beast Race. Hindi niya mapanood si Austin na pinatay ang sarili. Halika na. Ilang mga galaw ang ginawa ni Santos sa ikalawang pagdating ng Divine Swordsman sa gilid ni Dustin. Isang malaking hanay ng geomancy ang lumitaw mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa ilalim ng kontrol ni Santos, ang hanay ay nagsimulang gumawa ng lahat ng uri ng pag-atake na malapit ng barilin sa kalaban anumang oras. Ang brat na ito ay talagang nagbibigay ng labis na kredito sa kanyang sarili. Komento ng asong lumalamon sa langit. Umiling-iling. Kinailangan nitong patakbuhin ang ilang mga plano sa kanyang ulo upang magamit kapag nakapasok si Austin ng masyadong malalim. Tingnan mo, ginagawang tanga ang lalaking ito. Ang tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop ay lahat ay pinapanood si Austin na tumatakbo palapit sa kanila. Napahawak sila sa tiyan sa kakatawa. Isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos na nag-aangkin na kitilin ang ating buhay. Siya ay dapat nawala sa kanyang isip. Ang tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop ay nagsabi sa loob. I am impressed by this brat. Akala ba niya matatalo niya tayo? Gusto kong panoorin siyang sumubok. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Tatapusin ko siya ng isang strike. Humph! You want to take on such a loser yourself? Hindi ka ba natatakot na maging katatawanan? Ang 5 master ng lahi ng hayop ay nagtalo sa isa't isa ng ilang sandali. Hindi nila gustong kumilos ng padalos-dalos at magkamali. Mga Ginoo, hindi mo na kailangang gawin ito sa iyong sarili. Isa lamang siyang hanggal na mahina na nawala ng malay. Hayaan mo akong makitungo sa kanya.
Isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop ang nagboluntaryo sa malakas na boses habang siya ay lumabas sa karamihan. Sige, sabi ng isa sa 5 tunay na premium grade na Divine God. Tumango, brat, pumunta ka sa impyerno. Ang tunay na preliminary grade na banal na Diyos ay lumakad patungo sa Austin. Na binibigyang diin ang bawat hakbang. Nakakatakot ang itsura niya. Nang ngumiti siya, kumikinang ang mahahabang ngipin niya. Itinago ni Destine ang kanyang mga kamay sa likod at naghintay. Whoosh! Isang baluktot na talim ang nabuo sa kamay ng tunay na banal na Diyos. Sumugod siya at itinutok ang kanyang sandata kay Dustin. Ang tunay na banal na Diyos ay mas mabilis kaysa kay Dustin. Iyon ay tiyak. Samantala, bumulwak ang Blade Aura mula sa blade at bumagsak sa espasyo. Nagsimula itong bumagsak, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga fragment ng espasyo na lumitaw. Samantala, pumuno sa espasyo ang inilabas niyang demonyong aura. Kasabay nito, ang mga batas ng demonyo ay kumalat sa kawalan tulad ng mga sapot ng gagamba. Sa loob ng ilang segundo, ang mga batas ay nakabuo ng isang lambat na bomb alot kay Dustin. Ang tunay na preliminary grade na pag-atake ng banal na Diyos ay mabisa. Ang kapangyarihan, ang aura ng talim, at ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan na nilalaman nito ay mas malakas kaysa sa inilabas ng ordinaryong banal na Diyos. Ang mga ordinaryong Divine God mula sa 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa laban. Masyado silang makapangyarihan. Ang mga ordinaryong Diyos na tulad natin ay hinding-hindi mananaig sa kanila. Ang ilan sa mga ordinaryong banal na Diyos ay nag-isip sa kanilang sarili sa pagkabigo. Mga taong lahi ng halimaw, dapat kayong tumigil. Hindi kita hahayaang sakta ng sinuman. Sa isang sigaw, itinaas ng Divine Swordsman ang kanyang espada na nagdulot ng napakalaking aura. Ito ay sumugod patungo sa tunay na preliminary grade na banal na Diyos tulad ng malalaking alon sa dagat. Kumakapit. Nagtama ang espada at talim. Ang enerhiyang nilikha ay napakalakas kaya nabasag nito ang walang laman. Na naging alabok. Dahil sa epekto, ang tunay na preliminary grade na banal na Diyos ay itinapon pabalik. Nagawa niyang pakalmayan ang sarili sa himpapawid at umubo ng dugo. Nang tumangala siya, multo ang puti ng mukha niya. Nadapa siya habang nakatayo. Iyon ay hindi inaasahan. Mukhang ang aking Panginoon ay isang tunay na banal na Diyos. Sa palagay ko siya ay hindi bababa sa isang tunay na medium grade na banal na Diyos. Kung hindi, ang kanyang avatar ay hindi makakasakit sa isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos. Naisip ni Destine sa kanyang sarili. Parehong nagulat at nasiyahan. Naisip niya na ang Divine Swordsman ay isang ordinaryong Divine God. Ngunit laking gulat niya, siya ay isang tunay na banal na Diyos. Dustin, kailangan na nating umatras. Mas marami sila sa atin. Huwag maging walang ingat. Bumalik tayo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Poprotektahan tayo ng Grand Geomancy Array mula sa kanila sa ngayon. Maaari nating pag-usapan kung paano sila haharapin doon. Mungkahi ng Divine Swordsman habang umuusad siya para tumayo sa harap ni Destine. Kaya ko ang isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos. Gayunpaman, imposible para sa akin na makayanan ang mga pag-atake mula sa 5 tunay na premium grade Divine Gods. Naisip ng Divine Swordsman sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, Master. Sa totoo lang, kakayanin ko sila. Hindi ako natatakot sa kanila. Sa halip, ako ang dapat nilang katakutin. Sabi ni Destine. Hindi niya maintindihan kung bakit walang naniniwala na talagang may kontrol siya. Ito ay isang piraso ng cake para sa akin upang patayin ang mga tao ng lahi ng hayop. Pero mukhang walang naniniwala na kaya ko yun. Naisip ni Destine sa sarili. Dustin, anong pinagsasabi mo? Huwag kang tanga. Retreat. Tatakpan kita. Sigaw ni Divine Swordsman. Nakasimangot sa nakakalokong katapangan ni Destine. Sa pagkakaalam niya kay Dustin. Hindi siya padalos-dalos na binata. Siya ay isang henyo sa martial talents at may natural na mga endowment. Kung siya ay talagang napakatalino, dapat siyang magkaroon ng kakayahang gumawa ng matalinong desisyon.
Gayunpaman, binaygo siya ni Destine. Isa siyang preliminary grade na Divine God. Ngunit nang ahas siyang hamanin ang 5 tunay na premium grade na Divine God. Bagamat ang mga mandirigma ay dapat maging matigas, kapag nahaharap sila sa mas malalakas na kalaban, dapat nilang malaman kung paano ay assess ang sitwasyon at bawasan ang mga panganib. Halimbawa, kapag ang langgam sa lupa ay nakatayo laban sa isang dragon sa kalangitan, dapat bang ipagsapalaran ng langgam na ito ang kanyang buhay upang labanan ang desperadong labanan o dapat itong tumakbo? Dustin, huwag kang ngang makulit. Lumayo ka. Nang makitang walang malasakit sa kanya si Dustin, nagalit si Divine Swordsman. Kung ito ay ibang tao, hahayaan na sila ni Divine Swordsman na mamatay. Kung tutuusin, kahit siya ay walang kumpiyansa na lumaban sa 5 tunay na premium grade Divine Gods. Gayunpaman, nagkaroon siya ng malapit na relasyon kay Dustin. Sila ay guro at disipulo. Nagmana sa kanya ang pagiging espada ni Destine. Bukod dito, si Dustin ay may mga natatanging talento sa swordsmanship at nagpapakita ng potensyal na maging isang mahusay na eskrimador. Ayaw niyang dito na magtatapos si Dustin. Ngayon gusto mong umalis. Hindi pwede. Dustin, nasaktan mo ang lahi nating hayop. Sa tingin mo makakatakas ka. Ibaba mo siya. Isa sa mga tunay na premium grade Divine Gods ng lahi ng hayop na iniutos. Kaagad, pinalibutan ng kanyang hukbo si Dustin. Diniinan siya. Dustin, si Divine Swordsman ay naging lubhang balisa. Iniunat niya ang kanyang mahabang espada. Naghahanda para sa isang madugong labanan. Haha, walang makakatakas sa inyo. Ang 5 tunay na premium grade Divine Gods ng Beast Race ay sabay na humakbang at nilock ang aura ng Divine Swordsman. Nako, malaking pagkakamali ang nagawa ni Destine. Napabuntong hininga si Divine Swordsman at tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga mata. Habang tina-target siya ng 5 masters ng Beast Race, hindi niya natulungan si Dustin. Sumuko ka, bata, o hindi ka mabubuhay ng matagal. Ang 5 tunay na katamtamang grado na mga banal na Diyos ay ganap na nakapalibot kay Dustin. Pinandilatan siya ng mga ito na may gutom na mga mata. Talaga, kayong 5 lang. Nakangising tanong ni Destine. Brat, you are about to die. Bakit nakangiti ka pa? Nawala ka sa isip mo. Itigil mo na ang paggawa ng sarili mo sa pagiging tanga. Isa sa 5 tunay na katamtamang grado na mga banal na Diyos ang umungal sa Dustin. Siya ay humakbang pasulong at naglabas ng malaking puwersa. Tulad ng mga gumugulong na bundok ng mga alon, na umaakyat patungo sa Dustin. Kung ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay haharap sa dakilang puwersang ito, siya ay madudurog sa isang iglap. Pero hindi gumagalaw si Dustin. Nang makita ito, ang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ay nakatitiyak na siya ay napigilan. No way. Ito lang ang meron siya. Akala ko kasi may tinatago tong lalaking ta. Isa lang siyang paper tigre. Natatawa niyang tawag. Siya ay isang ordinaryong preliminary grade Divine God. Sa tingin mo, gaano siya kalakas? Tama. Para lang siyang langgam. Di bale, wala nang stallan. Ang pakikipag-usap sa kanya ay nagpapasama lamang sa ating sarili. Idinagdag ng isa sa iba pang tunay na katamtamang grado ng mga Diyos ng lahi ng hayop. Nagpatuloy ang iba sa pagtawa at pangungutya kay Dustin. Nanatiling kalmado si Dustin ngunit kumikinang ang kanyang mga mata sa galit. Kaya niyang ginawa silang mga alipin. Gayunpaman, ang lahi ng hayop ay gumawa ng kaguluhan sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ngayon, kailangan niyang patayin ang mga ito. Nakaramdam si Dustin ng galit sa puso niya. Kayong 5 ay nakakainis na parang langaw. Magbibilang ako hanggang 3. Tapos luluhod kayong lahat at magpapakamatay. Sa ganoong paraan mamamatay ka ng may dignidad. Kung hindi, kailangan kong gawing wala ang lahat ng iyong katawan at kaluluwa. Dumura si Dustin na nakatingin sa kanila ng masama. Ang kay-abangan niya ay nagmukhang isang marangal na tao ang pinapagalitan ng 5 karaniwang tao. Walang alam sa kanila ang isasagot. Sila ay tunay na banal na mga Diyos. At sila ay mas malakas. Dapat silang 5 ang nagtrato kay Dustin ng ganito.
Paano nabaliktad ang mga tungkulin? Kasabay nito, si Divine Swordsman, Santos, Parker, Althea, Peterson the Taoist Ancestor, at ang iba pang Divine Gods mula sa 3,000 malaki at maliit na universo ay natulala rin sa kakaibang mga salita at pag-uugali ni Dustin. Ano bang meron sa kanya ngayon? Paano niya nasasabi ang mga bagay na ito? Maraming ideya ang tumatakbo sa kanilang mga ulo ngunit tila walang saysay. Pwede bang? Tanging ang asong lumalamon sa langit ang tila may sagot. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pagtataka. Itigil mo yan. Boy, sa tingin mo ba ay isang tao ka? Pumunta sa impyerno. Isa sa mga tunay na katamtamang grado na mga Diyos ng lahi ng hayop ay nagtaas ng kanyang kamay at hinampas ang isang palad sa direksyon ni Dustin. Sa isang iglap, ang kanyang kanang palad ay naging isang matayog na bundok na may 5 daliri. Mayroong ilang mga uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan na magkakaugnay sa paligid nito. Na para bang ito ay maaaring sugpuin ang lahat ng nabubuhay na bagay. Boom! Boom! Ang malaking puwersa ay sumabog sa kalangitan at ang kalawakan ay sumabog. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Dustin at hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Flang! Ang palad ng tunay na medium grade na banal na Diyos ay tumama kay Dustin, na nagdulot ng malakas na tunog ng metal. Ang lakas ng rebound ay nagpalipad sa kanya pabalik. Hindi pwede. Ang tunay na medium grade na banal na Diyos ay nagpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Walang imposible, sabi ni Dustin. Itinaas ang kanang kamay at naghahadjas ng gintong sibat. Whoosh! Ang gintong sibat ay naglalaman ng batas ng metal at ito ay lubhang matalas. Tumawid ito sa kalangitan at hinabol ang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Fuck off! Dahil sa takot sa kanyang buhay. Sinubukan ng tunay na katamtamang grado na banal na Diyos na mag-isip ng paraan. Sa isang iglap, na-activate niya ang lahat ng kanyang magic treasures at itinapon iyon. Kasabay nito, ginamit niya ang lahat ng kanyang malakas na lihim na kasanayan upang bumuo ng mga layer ng depensa. Sinusubukang harangan ang sibat, ngunit hindi ito gumana. Ang gintong sibat ay naglalaman ng nakakatakot na batas ng metal at isa itong mataas na antas sa orihinal na magulong batas. Sinubukan niya at sinubukan ngunit walang magawa. Puff! Ang gintong sibat ay tumusok sa lahat. Napunit ang lahat ng kanyang mga depensa. At tumpak na tumusok sa lalamunan ng tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Pagkatapos, ang kakilakilabot, nakapangyarihan ng batas ng metal ay nabasag ang kanyang katawan sa maliliit na piraso. Mamatay. Habang inihagis ni Dustin ang kanyang gintong sibat, isang malaking bilang ng mga pulang sinulid na sutla ang bumaril mula sa kanyang soul sea na parang isang pulang bagyo at nilubog ang iba pang 4 na tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Habang nangyayari ito, inactivate ni Dustin ang hallucination bead. Gumapang ang mga ilusyon at pinalibutan ang 4 na tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos na umaatake sa kanilang soul seas. Hindi. Napahawak sa ulo ang 4 at nagsisigawan. Pagkatapos, sumunod ang katahimikan. Puff! 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 Sa 4 na malinaw na putok, ang kanilang mga ulo ay sumabog sa parehong oras, at ang kanilang mga utak ay tumalsik sa hangin. Wala pang kalahating segundo, namatay na lahat ang 5 tunay na katamtamang antas ng mga Diyos. Sa buong proseso, nakahinga si Dustin na parang 5 langaw ang napatay niya.